Una sa lahat, magandang umaga. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat, ascension ng ating Panginoon pabalik sa kaniyang Ama sa langit. Ascension, ang pag-akyat ni Jesus. Ang tanong, bakit pinakita ng ating Panginoon ang kaniyang pag-akyat sa harap ng kaniyang mga apostol? Pwede naman siyang umakyat na walang taong nakakita, di ba? Bakit pinakita niya sa harap ng mga apostol ang kaniyang pag-akyat sa langit? Ang sagot na siyang ating pagninilayan ngayon ay upang sila ay tumingala sa itaas. That they may look up to heaven. Yan ang sagot at yan ang ating pagninilayan. So that they will all look up to heaven. Upang sila'y titingala sa langit. Bakit importante ang kanilang pagtingala, sa langit? Ay dahil alam natin na si Kristo, mula rito, hindi na siya present physically. Wala na siya sa physical. Sila na lang ang naiwan. Wala na si Kristo sa physical. Sila na lang ang naiwan. Kaya importante na dapat tumingala sila sa langit. Anong ibig sabihin ng tumingala sa langit? Looking up to heaven. Hindi po literal na all the time, palagi na lang tayong tumitingala, ang ating ulo ay nakataas. Hindi. Anong ibig sabihin ng tumingala? Tingnan niyo kamay ko. Quote unquote, ang ibig sabihin, may ibig sabihin. Tumingala sa langit, anong ibig sabihin? Magdasal. Yan ang mensahe. Isang paalala ni Kristo sa mga apostol, kaya niya ipinakita ang kaniyang pag-akyat ay upang sila ay tumingala sa langit. Ang ibig sabihin, dahil wala na ako pisikal, kayo na lang ang maiiwan at alam niyo naman na ipagpapatuloy niyo ang pagpasan ng krus, hindi maging madali ang pagsusunod niyo sa akin, alam niyo yan. Kayo na lang ang maiiwan, wala na ako sa pisikal. Kaya kailangan tumingala palagi sa langit. Kailangan yung magdasal. Yan ang ibig sabihin ng look up to heaven. Mga kapatid, pinapaalalahanan din tayo ng Diyos ngayon sa piyesta ng kaniyang pag-akyat na all the time, in good times and in bad times, look up to heaven. Lalo na sa mga bad times, we must always look up to heaven. Not in the literal sense, but magdasal all the time. Yan ang ibig sabihin ng looking up to heaven. At hindi sinungaling ang Diyos, God is not a liar. Kasi naalala niyo sa mga nakaraang linggo, I think 2 Sundays ago, or 2 Sundays na nakaraan, anong sinabi ni Jesus? Babay na, nagpaparinig na siya. Di ba? Sa mga nakaraang ebanghelyo, sabi niya, babay na, babalik na ako sa aking Ama. Pero, meron siyang ipinangako. Hindi siya sinungaling. Totoong nangyari. Yung ipinangako niya, kaya sinabi na sa Ebanghelyo, di ba? Anong sinabi na sa Ebanghelyo?
Huwag muna kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Ano yung ipinangako niyang kapangyarihan mula sa itaas? Ano yung pinangako niya? Meron akong iiwan sa inyo. Hanggang wala ako dito sa pisikal, merong sasama sa inyo. Sino yung pangatlong persona ng Santissima Trinidad? Holy Spirit. Yan. Holy Spirit. Ang Espiritu Santo. At hindi sinungaling ang Diyos. Nung in-apply ng mga apostol ang kanilang looking up to heaven. Kasi mula noon, pag-akyat ni Jesus, nagdasal na sila palagi. Di ba? Sinabi sa Ebanghelyo, palagi sila sa templo. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. At dahil ginawa nila ang pagtingala sa langit, ang pagdarasal palagi, hindi sinungaling ang Diyos. Binigay ng Diyos ang kaniyang pinangakong Espiritu Santo na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Anong ebidensya natin? Sige. Ano ang piyesta natin next Sunday? Ano ang piyesta natin? Connected to Ascension and Pentecost ngayong Sunday. Pentecost Sunday. No? Yung pagparamdam ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng apoy sa kanilang mga ulo. Pentecost. Connected to ngayon at ngayong Sunday, Ascension and Pentecost. Sa Pentecost, sige, ihuhumili ko na lang ngayon, no? Sa Pentecost, next Sunday, anong ginawa ng mga apostol at ni Mama Mary? Sa isang silid, nagdasal sila. Oh, see? Look up to heaven. Nagdasal sila. At ano nangyari? Binigay ng Diyos ang Espiritu Santo at mula noon, ang mga matatakutin na mga apostol ay hindi na matatakutin. Naging courageous na, naging matapang na sa pagpalaganap ng salita ng Diyos kahit sa gitna ng mga torture. Di ba, naalala niyo si Pedro? Si Pedro na dating matatakutin. No, he denied Jesus 3 times. Hindi ko kilala dahil takot si Pedro na matulad kay Kristo. He denied Jesus. Hindi ko kilala ang taong yan. Promise, 3 beses niya. At yung ibang mga apostol, si Juan lang ang nasa paanan ng krus kasama ni Mama Mary. Yung iba tumakbo, takot. Pero pagkatapos nila, look up to heaven sa kanilang palaging pagdarasal, binigay ng Diyos ang Espiritu Santo at mula noon, ngayong Sunday, hindi na sila takot. Lahat sila, for your information, sige, katikisim. Diba, sino yung pumalit kay Judas? Sino yung santo na pumalit kay Judas? Bago lang tayo nagpiestan, San Matias. So, kumpleto na 12 na sila. Balik na sila sa 12. For your information, makinig. Si Juan lang, no, nakakapangilabot, si Juan lang ang namatay na hindi pinatay. Yung 11, Pedro, Matias, Tomas, Simon, Bartolome, ay lahat naging martir. See? Hindi sinungaling ang Diyos. Makinig, pag tayo'y palaging nagdarasal at pinaramdam natin sa Diyos na, Lord, 100% po akong nagdedepende sa inyo, ibibigay niya ang Espiritu Santo at kagaya ng mga apostol, hindi na tayo takot sa mga hamon ng buhay. Kahit anong bigat ng problema, kakayanin natin kasi andito na ang Espiritu Santo sa atin.
Gusto niyo ng ebidensya na personal experience? Ito ibabahagi ko sa inyo ha. May secret ako. Pwede niyong i-apply. Promise, very effective. Alam niyo kasi, nung 2015, pinadala ako sa Tagaytay. No? Kasi may isang buwan, 1 month na formation para sa mga seminary formators. Kasi nasa seminaryo pa ako noon no? Bago ako pinadala dito. Doon sa Dipolog, no? Diocese namin, formator ako sa seminaryo for 8 years. So pinadala ako for a formation sa Tagaytay. At doon, sa pamamagitan ng isang clinical psychologist, alam niyo ba yung clinical psychologist? I was diagnosed, parang pangit pakinggan, no? Sa isang test, ako ay proven na introvert. Pero hindi niyo makikita yung pagiging introvert ko pag ako'y nagsasalita. Yung makikita niyo na lang na padre, lumiliyab ka habang nagsasalita ka. Pero alam niyo ba, sa totoong buhay, lumaki akong mahiyain. Kaya ko na andun lang sa kwarto ko buong araw, buong taon na hindi lumalabas. Yan ang introvert. Antisocial. Introvert po ako, for your information. Tapos meron pa akong mga issues, low self-confidence, for your information. Sasabihin ko na lang sa inyo ha, yung buhay ko, low self-confidence, meron po ako. Authority hang up. Kasi nung bata pa kami, pag may bisita, tinatago kami ni mama at papa. Hindi kami pinapakita sa bisita, yun pala, may negative effect pala yun. Pag may makaharap kang isang authority, takot ka, hindi ka na makapagsalita. Meron ako niyan. At pangatlong issue ko, low self-esteem. Kinakawawa ko sarili ko, minamaliit ko sarili ko. May tatlo akong issue aside from being introvert. Pero bakit hindi ako introvert at mahiyain pag ako'y nagsasalita? Meron akong sikreto. 13 years na po akong pare. At to tell you honestly, kahit 13 years na akong pare at hindi ko na mabilang ang beses na ako'y nagmisa, natatakot pa rin ako. Nahihiya pa rin ako. Nag-aalala pa rin ako bago magmisa. Hindi pa rin ako confident, for your information. Kaya habang nagbabasa ang lektor, doon sa upuan, ito yung sekreto ko, meron akong sinasambit na dasal at pwede niyong gamitin. Ano yung sinasabi ko? Fire, Holy Spirit, fire. Binabalik-balik ko habang nakaupo ako dyan at nagbabasa ang lektor. Fire, Holy Spirit, fire. Apoy, Espiritu Santo, apoy, lumiyab ka. Espiritu Santo, lumiyab ka. Binabalik-balik ko yan hanggang mag-aleluya. Pagtayo ko dito, sinasambit ko pa rin yan. Fire, Holy Spirit, fire. Fire, Holy Spirit, fire. Kasi pag ako lang, hindi ko kaya to. Introvert ako Baka hindi na ako makapagsalita sa harap ng maraming tao kasi may marami akong issue sa buhay. Pero ako'y nagtataka. Pagdating ko dito sa pulpito, hindi na ako ang nagsasalita. Promise. Holy Spirit na. Apoy ng Espiritu Santo na. Kaya ako lumiliyab. Kaya nakikita niyo, si Father Dags lumiliyab pag nagsasalita. Sasabihin ko na sa inyo, hindi po si Father Dags ang nagsasalita. Ginamit lang ako ngayon at this moment ng Holy Spirit. Kasi hiningi ko ang apoy niya. Kaya ako nagliliyab ngayon. Yan ang sekreto ko. Kung kayo'y takot, look up to heaven. Kung kayo'y nag-aalala, kung kayo'y may problema, mga negatibong karanasan, look up to heaven. Magdasal, humingi sa Espiritu Santo ng kapangyarihan. At promise, kagaya ko, magliliyab ka rin.
Mawawala lahat ng lamig, ng takot, ng kadiliman. Lahat mawawala ang negatibo. At magliliyab ka. Magiging matapang ka sa pagharap ng mga problema sa buhay. Yan ang sekreto. Okay?